Kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yun ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, Yes, inaakala nilang makukulong sa amin, si Jinggoy, si Senator Joel, at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So, makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Sa namang pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makakagamit nung. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi ng isang senador. Kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Doon nga kami nagtalo, hindi dito kanya gusto siya komite, sabi niya gano'n. Sa mga tid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanilang minority leader. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami plus si Senator Tito Soto, 12 kami. Sabi niya, warm body na nasa plenaryo ng time na yun. Sabi niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala ng quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Wala nga, dapat ang quorum kasi 13. Tandaan mo dyan, baka ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Sabi niya, do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, naka-record yun. Bakit nung ginawa nila na June 3, pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, So, they questioned the same number of quorum. 12 din yun. Pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Sa June 3. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Well, ilan ba? That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out
and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And Motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? we're not debating, It's not we're not debatable. debating Parliamentary minority inquiry, leader. move to Madam adjourn. President. We're I'm not debating, and Madam we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimulan tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam. President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Oh. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum? So napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? oo nga, ngayon ko lang na-realize, ano? Kailangan maipaliwanag nating mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum.